Low pressure area na si 92W, aring ma-dissolve na rin sa susunod na 24 o 48 oras. Dahil significant nito na mag-isang ganap na bagyo ay wala ng tsansa. Shear line patuloy na iiral sa Southern Luzon na magpapaulan sa ibang bahagi ng Bicol Region at Eastern Visayas at ilang bahagi ng Southern Luzon, extension ng Palawan, pero Northern Luzon ay makakaranas ng medyo kataptaman at cold breeze na panahon. Ang lalabi ng bansa kung saan ay mga uulanin ating aalamin. At mga posibleng mga prospect na tropical wave na mabubuo sa unang linggo ng November, ating ring tatalakayin. Hello, good morning mga folks. Welcome po muli sa ating daily weather bulletin at analysis para sa huling Martes ng October 31, 2023. Ang oras nating boss may umaga ay alas 9:59 na ng umaga. Inaasahan ngayong umaga ang mga pagkulog at pagkidlat na umiiral ngayon dyan sa may bandang Bicol Region, sa may Catanduanes sa ilang bahagi ng Iriga, Sorsogon area at Camarines Sur ngayong umaga. Dahil nga umiiral ang ating shear line dyan, na naka-embed din na malapit dyan ang low pressure area na si 92W. Pero dahil sa lakas ng shear line na ito, na umiiral sa pagitan na ito ng Southern Luzon at Northern East ng Luzon na kung saan ay malakas ang daloy na ngayon uli ng ating amihan, unti-unti ay nagpapa-apekto ngayon sa pag-develop nitong low pressure area. At dahil nga po sa malamig at cold dry air na sumasalubong ngayon sa low pressure area ay unti-unti itong pinapahina na inaasahan nga natin na ito ay maaari nang mag-dissolve sa loob ng sa susunod na 24 o to 48-hour period na. Kahit hindi na natin tingnan sa iba't ibang mga weather agencies ay matik na rin, nakikita na rin natin dito sa aking tropical cyclone sector monitoring at assessment gaya ng isang araw pa ay hindi nga po significant na ito ay magiging isang ganap na bagyo. Dahil oras na sumalubong na kasi yan sa malamig at tuyong hangin na sasalubong dito na daloy ng ating amihan ay inaasahan na hindi kakayanin na anumang low pressure area na ito ay mag-enhance pa. At mataas ang atmospheric pressure kasi dyan sa Luzon na umaabot nga sa Metro Manila na ngayon nga ay nasa 1,012 hectopascals according sa aking weather station mismo sa Caloocan City. So ingat po sa mga kababayan natin sa may bandang Bicol Region kasalukuyang mahigit sa 180 lightning strikes ngayon ang umiiral ngayon dyan mula pa kaninang umaga at tuloy-tuloy po yan. Ingat po sa ating mga kababayan dyan dahil asahan po na mga tuloy-tuloy ang mga pagkulog at pagkidlat. Matatalim po ang mga pagkidlat dyan so wag po muna tayong masyadong mag-expose lalo na sa mga mangingisda natin dyan na naglalayag dyan lalo na sa Catanduanes area at ilang bahagi ng silangan ng Bicol Region na balak na maglayag ngayong araw o ngayong umaga. Sa ating current conditions, overcast gloomy po, mahangin po dahil nga sa umiiral na unti-unti na paglakas na muli ng ating amihan at partly cloudy ang umiiral dito sa amin sa Caloocan at medyo sunny day ngayong umaga. At makikita naman natin sa ating live CCTV snapshots ay makikita po ang pagsikat ng araw na may mga ilang partly cloudy ang umiiral ngayong umaga. Sa lowest temperature na initala ng aking weather station, kaninang 5:41 AM ay nakapagtala kami ng lowest of 26.1 degrees Celsius. Kahapon nakapagtala naman kami ng maalinsangan pa rin na temperatura despite na medyo cold breezy. Kahapon ng umaga, 11:30 AM na umabot sa 34.4 degrees Celsius. Na ibig sabihin lamang ay mataas din ang aming heat index na abot ng 43.5 degrees Celsius ang heat index. Pero kung itatabi naman natin sa weather station para sa heat index sa iba't ibang weather stations ni Pag-asa, kung nag-update na sila well, sa ngayon ay natiling walang update sa heat index itong si Pag-asa. Nakakadismaya naman. Kung maaari, gawin na nating automated itong weather station ni Pag-asa na automatic sana nagpo-post sa kanilang website para hindi ganito na nadidelay po ang pag-update nila ng mga datos na importanteng nalalaman natin lalo na ang heat index, lalo na maalinsangan ang typical na lugar, lalo na sa bahagi ng Northern Luzon at bahagi ng Mindanao area. Importante po kasing laging update
na nalalaman natin ang heat index. Then importante po yun dahil nga po sa maiiwasan natin ang nade-dehydrate at nagkakaroon ng heat stroke, lalo na sa kababayan natin sa Mindanao area na mas maalinsangan ngayon na natatala sa kanila. At dahil since ang huli nilang naitala ay October 28, wala po tayong may babalita sa mga comparisons ng heat index ni Pag-asa, maliban lamang sa amin sa Caloocan City na ang latest na huli naming naitatalang heat index nga kahapon ay umabot ng 43.5 degrees Celsius. So matuturing na mataas pa rin yan at maalinsangan yan sa pakiramdam ng katawan ng tao. So huwag masyado pa rin pakampante kahit na nakakaramdam tayo ng cold breeze dito sa Luzon area. Sa ating page extremes in past 24 hours, nangunguna naman ang dyan sa may bandang Ninoy Aquino o NAIA Airport na may maalinsangan o pinakamataas na temperatura daw sa kanila. Ayon dito ay mabot sa 34.3 degrees Celsius. So, mas nangunguna kami sa Caloocan na halos sa 0.1 ang lamang namin na nasa 34.4 degrees Celsius. Na pangalawa lamang sa NAIA na nasa 34.3 degrees Celsius ang highest temperature since past 24 hours. Sa lowest temperature, nararamdaman na nga ang unti-unting pagsibol uli ng ating amihan. Patunay yan ang Baguio City na mas bumaba pa sa 15.6 degrees Celsius na ang kanilang lowest temperature sa Baguio City. So inaasahan na sa mga taga Baguio ngayon ay unti-unti na kayo makakaranas ng mas malamig na temperatura dyan hanggang sa mga susunod pang mga araw mga folks. Take note dyan. At sa mga inulan naman dyan sa may bandang Legazpi City, na inulan sa kanila na umabot ng 49 mm ang total rainfall. Well, wala naman kami naitalang pag-ulan mula pa nung isang araw dito sa amin sa Caloocan City. So, ibig sabihin lamang sa loob lamang na isang linggo ay umabot lamang ng total of 39 mm ang total rainfall. So, sa huling araw ng Oktubre, ang total rainfall lang namin sa buwan ng October ay nasa 67.9 rather. Ang millimeter ang total rainfall sa amin na nanatiling way below normal. Hindi naman way below normal. Below normal lamang siya. So, code yellow po ito. Kung titingnan niyo sa code legend kay Pag-asa, kulay yellow yan. Kung titingnan niyo, color yellow. Below normal pa rin ang total rainfall. So, although mas tumaas ito ng bahagya, at least kumpara sa 254 average, ang pinagkaibahan niya since last month ay nasa 13.8 mm lang since nung September. Yung difference ng lalumamang ito nung last month of September, konti lamang ang naging difference nila. So, may tuturing na below normal pa rin ang total na pag-ulan dito sa amin sa Caloocan. So, inaasahan sa buong NCR ay maaasahan natin na mababa o below normal din ang total rainfall sa Pilipinas, dito sa ating sa Metro Manila, rather. Sa ating outside humidity ay drier pa rin tayo mga folks so maganda pa rin magpatuyo ng sinampay dito sa Luzon area na nasa 65% lamang ang ating outside humidity. Mabilis pong magpatuyo ng mga sinampay niyan mga folks. Bumababa ito ng 2% since last hour pero ang ating atmospheric pressure nga ay nasa mataas ito at 1,012 hectopascals, which is ito ang pipigil dyan sa low pressure area na ito ay lumapit ng husto sa kalupaan ng bansa at inaasahang magpapalusaw ito kapag pinipilit pa ng low pressure area na si 92W na ito'y mas lumapit ng kalupaan ng bansa, lalo na din sa may bandang Luzon area. Then mataas nga po ang ating atmospheric pressure, yan ay magsisilbing magpapadissipate dyan sa low pressure area hanggang sa susunod na 48-hour period na approximate forecast time natin mga folks. Sa ating high tide and low tide status ay may 3 hours and 54 minutes tayo. So kasalukuyang bahagyang low tide po sa may Manila Bay. So layo-layo muna sa mga maliit nating mga ngingisda dyan sa may pangpang ng Manila Bay. After 3 hours na lamang siguro unti-unti kayo lumapit kapag ito'y unti-unti tumataas na ang level ng dagat dyan sa pangpang ng Manila Bay. At sa ating air quality rather, wala naman tayo may comment. Maganda po ang ating air concentration ngayong umaga. Sa ating almanac, sumikat pong haring araw kaninang 5:51 AM at inasang lulubog ito mamayang 5:28 PM. At ang ating warning gibbous na po na sinag ng buwan, 95% illuminated na po ito. Sisikat naman mamayang gabi 7:22 PM at inasang lulubog naman ito kinabukasan na ng maga 7:49 AM. At sa ating local weather outlook para ngayong Martes at Miyerkules, so bukas, November 1 na po. I hope naka-ready na kayong
dumalo sa iyong mga mahal sa buhay, sa mga puntod. At sana yung iba ay nakatapos na para maiwasan po ang pagsisiksikan sa mga sementeryo na dadalaw sa mga mahal natin na yumao na sa buhay. So far sa ating outlook nga ngayong Martes at hanggang bukas po ng Miyerkules, inaasahan natin na mababa ang tsansa ng pag-ulan dito sa Metro Manila at 48% chance. Yan po, base sa aking BC forecast. Bukas din ay magiging maulap din ang asahan nating umaga at hapon, pero bahagyang mataas ang tsansa ng pag-ulan at 76%, pero sa ating icon ay nasa 80%. So 76 o 80% ang tsansa ng pag-ulan. Ngayong araw ay mababa, 48%, pero sa icon natin ay nasa 50% o 50-50. So 48 to 50% ang tsansa na uulanin dito sa amin sa Caloocan at sa ibang bahagi ng Metro Manila. At ayon naman sa ating local weather advisory, ayon sa data feed ni Pag-asa ay meron nga tayong shear line, may epekto sa eastern section sa Southern Luzon at Visayas, which is nauna kong na-report yan kahapon. At dahil nakikita naman natin yan, kahit hindi natin tingnan sa report ni Pag-asa, ay nai-report na natin yan ng nauna kahapon pa, na inasahan na may shear line tayong umiiral at may northeast monsoon na. At yan nga po ay lumalakas na nga po ngayong araw. At makikita niyo sa susunod pa ng araw na mas bababa pa ang temperatura mula dyan sa may Baguio City hanggang sa extreme northern Luzon area. According naman kay Pag-asa, na mataan nila kaninang 3 AM yung distansya nitong low pressure area, 470 kilometers east ng Birac, Catanduanes. So dahil alas 3 ng madaling araw yan, ay malamang ay iba na ang position ngayong umaga, which is i-report naman natin maya-mayang konti. At sa ating General Flood Advisory, dahil nga po sa umiiral ng mga pag-ulan, lalo na sa may bandang Southern Luzon at Bicol Region, nakataas po, according sa data feed ni Pag-asa, dyan sa bahagi ng Catanduanes area, ilang bahagi ng Iriga, Legazpi at Sorsogon, kasama na ang Masbate at Sama Region, ay nakataas daw na potentially nababahain ang mga lugar na yan. So take note yan mga folks. At sa may Mimaropa naman, according dito sa data feed ng General Flood Advisory mula kay Pag-asa, ay nasa yellow o moderate po na may tsansang babahain po. Dahil nga rin sa tutuloy na extension ng shear line hanggang dyan sa may bahagi ng Palawan area. So kung sakaling man na ulanin kayo ng tuloy-tuloy nito maghapon, ay maging wari po sa potensyal na pagbaha sa nabanggit kong mga lugar na kung saan ay nakataas din sa General Flood Advisory mula kay Pag-asa. Dako agad tayo sa ating ginagamit na satellite imagery. Na ating ginagamit ay makikita po ang makapal na ito ng monsoon trough na namumuo na isang trough na sirkulasyon o disorganized circulation ng low pressure area na C92W. So inaasahan na heavy rain po ang umiiral dyan sa bahagi ng Bicol Region mula Camarines Norte, kabilang ng Iriga, Legazpi hanggang sa ilang bahagi ng Sorsogon area at lalo na sa bahagi nga po ng Catanduanes area. At makikita natin yung shear line na rin na naka-embed dyan na pumapagitan sa low pressure area na yan ay sumasalubong na siya ngayon sa ating amihan, which is dito na magkakaroon ng significant weakening ng low pressure area na to at inaasahan nga sa susunod na 24 o 48 hours ay unti-unti nitong hihina at magdi-dissipate at magiging isang trap na lamang na naka-embed sa ating shear line area na naka-extend nga dito sa bahaging ito ng Southern Luzon area. So dahil sa area na yan, magkakaroon po ng mga kalat-kalat na pag-ulan, may mga ilang pagkidlat at pagkulog at kasalukuyan nga pong nakakaranas ng mga matitinding pagkidlat ang bahagi ng Catanduanes area at ilang bahagi ng Iriga, Camarines Sur at ilang bahagi ng Sorsogon area. Kaya nga po na sinabi ko kanina ay mag-iingat po ang ating mga kababayan dyan sa area na yan. Pero mula dyan sa extreme northern Luzon, mula sa Ilocos Norte, ilang bahagi ng Apari, Cordillera at Eastern Region hanggang Cagayan Valley ay magiging maulap o partly to mostly kaudiyang iiral dahil nga po sa expressive ng malawak na ito ng kaulapan, dulot nga po ng ating shear line na sumasalubong pa rin sa ating amihan, magdudulot ng mga mostly cloudy at mga ilang breezy rains na may kasamang mga cold breeze na hangin na iiral dyan sa extreme northern Luzon, pababa na yan ng Central Luzon area, maging dyan sa kanlurang bahagi ng Zambales area. Bukod sa malamig na simoy ng hangin na umiiral at dry air, ay asahan din ng mga isolated rain showers dahil nga po sa accumulation ng water vapor na dala nitong shear line na nag-extend sa may bandang Hilagang Luzon. Expected naman po yan, pero typically mga light at ilang moderate showers lamang.
At mangunguna pa rin ang medyo dry air at pagsikat ng araw kahit papaano. Pero yung mga isolated rain showers ay mga manaka-naka lamang dahil nga po sa matuyo o dry air nga po ang umiiral dyan sa Northern Luzon area. Mula sa Central Luzon hanggang Bulacan area, kasama na ang Metro Manila at dyan sa may bahagi ng Calabarzon, magiging partly to mostly cloudy rin ang iral dahil nga po yung edge ng sea line ay nagpapang-abot po dyan. So bahagi ng Laguna area, Batangas man yan, hanggang dyan sa may bahagi ng Quezon Province, dyan, lalo na sa may eastern part ng Quezon Province, ay asahan po mga kalat-kat din ng mga pag-ulan, may mga pagkilat at pagkulog na may maliit na sansa nga rin na aabutin na mga ilang pag-ulan ang Metro Manila area lalo na sa hapon o magdadapit hapon ngayong araw. At kung titingnan natin sa ating water vapor, malinaw na malinaw po na nakikita natin ang epekto ng sea line na namamagitan dito sa may bandang Southern Luzon area ang sea line na naka-embed. Yan o. So yung low pressure area na sumasalubog dyan, nagkakaroon ngayon ng tug of war o cascading na nagkikiskisan ngayon, which is unti-unti na ngayon pinapahina o natutuyo ngayon ang upward circulation ng low pressure area, which is yan po ang susi na nagpapahina ngayon sa low pressure area na unti-unti nga sa loob ng 24 oras ay unti-unting magiging maintained trough na lamang ito at mag-embed dito sa ating sea line na ating binabantayan. Kaya hindi ibig sabihin na malulusaw ang low pressure area na yan ay titigil na ang mga pag-ulan. Hindi po. Dahil sa epekto pa rin ng sea line ay magkakaroon pa rin ng mga ilang moderate and some heavy rain showers dyan sa bahagi nga po ng Bicol region at nabanggit ko kanina mula Camarines Norte hanggang Sorsogon na po yan, lalo na sa bahagi ng Catanduanes Island. Ingat po sa mga posibleng pagbaha na may kasamang pagkulog at pagkidlat. At mula sa may bahagi ng Mindoro at ilang bahagi ng Mimaropa ay magiging maulap din ang lagay at may mga inaasahang mga partly to mostly cloudy at mga ilang heavy rain potential na base sa ating satellite imagery. May nakikita tayong mga kalat-kalat na mga heavy rain potential lalo na sa may bandang Puerto Princesa hanggang Brooks Point at dyan sa may bandang kaduluduluhan hanggang Pag-asa Island ay inasahan po ang may mga ilang heavy rain potential. So ingat po sa mga kababayan natin sa area na yan na posible pa rin magkaroon ng mga pagbaha anumang oras. Pero approximate time nito ay maaaring hindi umabot ng 3 hours ang magdamagang pag-ulan diyan sa bahagi ng Puerto Princesa area. Maaaring maging light to moderate showers ito mayang-mayang konti. Pero alis na lamang po sila oras na ito ay nag-heavy rainfall. At mula sa Southern Luzon area, magiging maulap din ang lagay ng panahon at may mga ilang isolated rain showers na may mga ilang pagkulog at pagkidlat din. Dahil nga po may makikitaan tayo dahil sa extension ng shear line na nagpapang-abot nga po dyan sa bahagi ng Southern Luzon. So damay na ang Marinduque, ilang bahagi ng Romblon, Tabias Island, Burias Island at Masbate. Makakaranas pa rin kayo ng mga ilang light to moderate showers dyan ngayong maghapon mga puksa. So ingat po sa mga dadalo sa mga puntod ng mga mahal ninyo sa buhay. Kabilang na ang Eastern Visayas mula dyan sa may bandang Samar Region, especially dyan sa may Lawang, Pambuhan, Katarman, San Policarpio, Calbayo, pababa ng Katbalogan hanggang dyan sa may bandang Borongan City, Eastern Samar. Magkakaroon po ng mga ilang kalat-kat na pag-ulan dyan, typically mga ilang moderate and some heavy rain showers. Kaya ingat po sa mga kababayan natin dyan, hanggang dyan sa bahagi ng Biliran Island at kabilang na ang Tacloban City, Ormoc at ilang bahagi ng Baybay City, bandang Southern Leyte na po ito. So magiging kalat-kat din po ang mga inaasahang pag-ulan na may mga ilang pagkilat at pagkulog. So magdala na lang po tayo ng pananggalang sa ulan, lalo na sa mga dadalaw sa mga puntod ng mga mahal natin sa buhay. Kabilang na ang ilang bahagi ng Central Visayas, dyan sa Cebu at Bohol area. Although may mga ilang partly cloudy ang iiral, pero may mga ilang isolated rain showers din ang magkakaroon ng inaasahang kalat-kalat na iiral. Patawid nga po dyan sa may bahagi ng Negros Region, dyan sa may San Carlos City, Toledo, hanggang dyan sa bahagi ng Guihulugan City. Yun, kung tama yung nabigkas ko na Guihulingan City. Correct me na lang if I'm wrong. At dyan sa bahagi ng Bacolod City, pababa ng Kabangkalan, although katamtaman at medyo maalis ang panahon, mga partly to cloudy rin ang iiral at mga forecasted isolated rain showers. Lalo na mamayang hapon so ingat po at magdala ng pananggalang pa rin, hindi lang sa tinding sikat ng araw, maging sa inaasahang ulan mamayang hapon. Maging sa bahagi ng Panay Island, magkakaroon din ng mga forecasted isolated showers. Pero sa ngayon ay katamtaman ito. At may mga ilang partly cloudy lamang at asahan din ang maalinsangan at humid na temperatura.
So, the rest ng bahagi ng Mindanao magiging katamtaman at maalinsangan po ang iiral sa halos buong Mindanao area ha. Pero sa bandang Surigao del Norte, magiging partly cloudy at mga ilang isolated rain showers ang iiral mag-isa may Dinagat Island at Siargao dahil po nagpapakabot din yung surface trough na mula sa monsoon trough nitong low pressure area. Pero kukunti na lamang dahil medyo malayo na kasi ang distansya ng low pressure area. So ilang surface trough lamang o monsoon trough ang umaabot sa may bandang Surigao del Norte. Pero the rest ng Mindanao ay halos sa katamtaman at walang gaanong kaulapan. Kaya expected po ang malinsangan at mataas na heat index ang iiral sa buong bahagi ng Northern Mindanao mula dyan sa bahagi ng Butuan, Cagayan de Oro hanggang Iligan, Zamboanga Peninsula, hindi na natin isa-isahin yan, Sorsogon at Davao Region area. Naka-forecast lamang ng mga ilang isolated rain showers according sa mga forecast din sa Mindanao na maaari lang hindi nagtatagal ito ng mga at least 30 minutes na mga pag-ulan. So mangunguna pa rin ang matinding alinsangan sa bahagi ng Davao Region, extended dyan hanggang sa bahagi ng Sorsogon at ilang bahagi ng BARMM at sa bahagi ng central nito sa Bukidnon area. So primarily ay iwasan po nating magbilad sa tinding sikat na araw dahil parang dry season po ang klima ngayon dyan sa inyo sa Mindanao area. Well, dako agad tayo sa ating computer-generated tropical cyclone sector para tingnan natin yung status itong C92W o yung low pressure area na ating binabantayan di sa may silangan ng Bicol region. So far, as of 10 o'clock AM, ay mukhang bahagyang lumakasin na ng kaunti na nasa kanyang 1 minute average wind speed ay umabot ng 37 km per hour at bugsong umabot ng 46 km per hour. Pero yung kanyang central air pressure ay almost stationary pa rin at 1,007 hectopascals. Unless mas bumababa yan ng 106 hectopascals na maituturing ni GMA na yan as tropical depression. Pero sa ngayon, medyo mataas pa ito ng bahagya at 1,007 hectopascals. So titingnan natin kung mas bababa pa yan. Pero may consider ito in 10-minute average wind speed sa atin ay mukhang pasok na ito o halos pasok na sa tropical depression category. Well, titingnan natin sa loob ng 12-hour period kung mas bababa pa yan. Dahil hindi talaga natin nakikitaan sa mga computer assessment o tropical cyclone assessment monitoring natin na ito ay mag-e-enhance pa ng tuloy-tuloy. So sa ngayon, manatili natin siyang babantayin. Pero sa ngayon ay yan yung kanyang status as of 10 o'clock AM. At ang distansya nito ngayong umaga, and as of 10 o'clock AM ay namataan ang sentro nito sa layong 306 km silangan ng Biraca, Catanduanes. Ayun, nakikita ninyo na sinukat na natin. Mula yan sa Biraca, Catanduanes, yung pinaka-starting point ko. At mula sa pinaka-gitna nito o center nito ng low pressure area na nasa 306 km silangan nga ng Biraca, Catanduanes. So halos malapit sa may bandang Bicol region. At dahil ito ay sumasalubong na nga sa shear line sa may bandang Southern Luzon ay anytime sa loob o sa susunod na 24 oras ay maaari na ito mag-dissolve o maging isang trough na lamang na makahalo o mag-embed dito sa ating shear line. So kahit na mag-dissolve man yan ay asahan pa rin ang tuloy-tuloy na mga pag-ulan at may mga pagkidlat at pagkulog na iiral na binanggit ko na nga sa buong bahagi ng Bicol region at Eastern Visayas area. Balikan nyo na lamang yung mga areas na nabanggit ko kanina. Kaya yung significance na magiging isang ganap na bagyo itong low pressure area na to ay halos wala na talagang pag-asa mga folks. Dahil hindi na rin itinaas ito ng aking tropical cyclone track primary, maging ng aking 3C track converted, wala pong itinaas. Kaya maging ng, although kaya JTWC ay itinaas nila ito as low probability, low pressure area, ay nanatili itong insignificant para maging isang ganap na bagyo mga folks. So thank you dyan na. So matatapos ang buwan ng Oktubre na maaari isa lamang ang inasahan natin na may nabuong bagyo o anumang sama ng panahon sa month of October. Ngayon, inaasahan ba natin may mabubuong bagyo by the month of November starting bukas? Well, kung titingnan natin sa Global Tropical Hazards Outlook mula kay NOAA, well, nanatili pa rin may mataas na at least 20% ang probability na may mabuo pa rin isang sama ng panahon sa ikalawang linggo o week 2. So starting November 1 yan hanggang November 7 according dito sa Global Tropical Hazard na may at least chance pa rin, at least 20% na magkaroon ng potentially na may pamumuo ng sama ng panahon. Hanggang sa
halos sa 15 na ng November, mayroon pa rin at least 20% na probability na tsansa na may mabuo pa rin sama ng panahon sa loob o labas ng ating Philippine Area of Responsibility. Well, taon-taon naman yan ay naasahan pa rin kahit November may mabubuo naman talaga sama ng panahon. Expected yan. Pero yung ating tropical cyclone sa monitoring sa West Pacific Basin natin na ginagamit ay halos wala pa itong nakikitaan. Pero di sa may bandang silangan ng Mindanao, sa labas ng ating Philippine Area of Responsibility ay mukhang mayroon na naman tayong prospect na at least 20% na may mabubuong tsansa ng isang low pressure area. So, maaaring sa unang linggo na ito ng November na prospect itong possible na low pressure area net sa may bandang Caroline o Caroline Island banda o bandang southern ng Guam ay may chance nga na may bagong low pressure area na naman na mabubuo. Well, dahil insignificant pa naman yan, titingnan natin sa loob ng hanggang 55-hour period. So, probably sa unang linggo na yan ng November na yung prospect natin na ito na nasa 20% ay ating oobserbahan. Kung pagbabasa naman natin sa ating global spectral model na ginagamit, ay positive na meron nga itong potential na isang bagong low pressure area. Ayan, sa may bandang silangan ng Mindanao ito. Na bandang lalapit ito ng bandang Mindanao according dito sa global spectral model mula kay GMA. Yan yung prospect na yan. So, titingnan natin sa unang linggo ng November kung magiging significant yan. Sa ngayon, wala pa. At meron din sa may bandang Guam mismo na may maliit na tropical wave na nabubuo dyan. Pero kung pagbabasehan natin ang mean sea level pressure, halos insignificant pa rin na may mabuong low pressure area sa ngayon. Titingnan na natin, by the first week of November, talaga natin malalaman yung consistency na may mabubuong bagong tropical wave dyan sa may bandang Guam area. Sa silangan ng Mindanao sa labas ng ating Philippine Area of Responsibility. So medyo kalma muna tayo mga folks. Magbabalita naman tayo anytime at magpo-post tayo sa ating Facebook page kapag yung prospect ng mga forecast na yan ay magkakatotoo. Dahil din sa ating computer models, kung pagbabasahin natin, meron din ipinapakita si GFS na mga prospect of low pressure area na madedevelop dyan nga sa bahagi ng Guam o ng Caroline Islands area. So halos kapareho sa ating West Pacific Basin na nasa 20%. So sa unang linggo nga ng November ay titingnan natin muna kung mangyayari yan mga folks. Pero kay SMWF, halos wala pang ipinapakita sa ngayon na significant na may mabubuo sa susunod na unang linggo ng November. So wala tayong may comment yan. Typically, puro shear line lamang ang inaasahan nating mabubuo hanggang sa unang linggo ng November na expected na tuloy-tuloy ang ating shear line na iiral hanggang bandang Southern Luzon nga at potentially maaaring umabot pa ng Eastern Visayas yung extension o yung pagbaba ng shear line. Kay NABGEM, halos wala pang significant na ipinapakita. Wala pang aggressiveness na low pressure area na nakikitaan dito. Pero may mga prospect pa rin mga tropical wave dito sa may bandang Guam area o southeast ng Guam na bumababa ng 1,007 hectopascals. So yung forecast time na yan ay hanggang November 4 to November 5, 2023 yung expectancy ng forecast ng mga computer models nito. So baka sa unang linggo pa talaga natin ng November malalaman ang mga prospect gaya ng ipinapakita ng GFS sa kanilang computer model sa aking webpage mga folks. Inuulit ko sa mga kababayan natin na nangangailangan o yung nag-resource ng tubig sa kanila ay mula sa Pantabangan, Magat at Caliraya Dam ay halos hindi pa rin umaabot sa pinaka-normal high yung level ng water reserves nila dyan Mas mababa pa rin ito sa significant normal water level dyan sa bahagi ng Pantabangan at Magat Dam. So, yung sa Pantabangan ngayong araw ay nasa 200.6 meters po mula sa pinaka-normal nito na 221 meters. So, medyo hindi maganda to mga folks Sa mga LGUs natin, medyo tipid-tipid muna ng paggamit ng tubig sa area na yan, maging ng Magat Dam. Dahil mas mababa rin ito mula sa 193 ang normal high level nito sa Magat Dam na ngayon ay nasa 188.02 meters. So halos yung pagbaba nito ay mahigit sa 4.98 meters po ang mas mababa sa kanya. So hindi po magandang senyales. Tipid-tipid po sa paggamit ng tubig dahil in-expect mas drier po ang umiiral sa kanila dyan. Dito naman sa bandang Luzon ay so far ay maganda naman ang supply.
wala naman tayo may comment dyan mula sa Angat Dam at Ipo Dam maging ng La Mesa Dam. Halos close sa normal high water level ang level ng tubig. Halos hindi umaabot ng 1 meters ang ibinababa nito. So medyo wala pa namang masamang panghitain yan. Maging sa bahagi ng Ambuklaw at Binga Dam reserves. So wala tayong may comment dyan. Dito naman sa bahagi nga ng lalo na sa may San Roque, Pantabangan at Magat Dam ay napakababa po. Lalo na ang bahagi ng San Roque at Pantabangan Dam dahil halos 20 meters at 12 meters po ang ibinababa nito mula sa pinaka-normal high level water level na kinakailangan ng isang dam. So, tipid-tipid talaga sa tubig mga folks dahil hindi pa rin tapos ang umiiral nating El Nino kaya expected pa rin ang pagtaas ng dry spell sa ating mga kabayanan. Take note yan mga folks. At narito naman ating 3-day to 8-day weather forecast para sa huling araw ng October 31, 2023. At hanggang dito na lang po ating daily weather bulletin at analysis para sa unang Martes ng October 2023. Huwag po kalilimutan na mag-like, share, and subscribe po sa ating YouTube channel. Visit lamang, bukod sa aking Facebook page, ay visit na rin sa aking web page na www.pimoweather.com para sa mga real-time natin na lagay ng panahon, lalo na din sa amin sa Caloocan. Ito lang parte ng Metro Manila. Pwede nyo rin i-reference ang Caloocan City dahil nasasakop naman ito ng buong NCR. At least yung prospect na may mga real-time na magaganap na panahon o real-time na pagbabago ng panahon sa Metro Manila ay mababase niyo mula sa aking weather station mismo. At sa mga pagpulog at pagkidlat na umiira sa may bahagi ng Bicol Region, paki-monitor po dahil medyo delikado po. At sa mga ibang data feeds na magaganap, lalo na sa lagay ng panahon sa susunod na araw mula sa iba't ibang weather agencies. Maraming salamat po mga folks at magandang araw po sa ating lahat.